Maagang bumoto si Vice President Sara Duterte ngayong umaga sa Daniel R. Aguinaldo National High School or DRANHS sa lungsod ng Davao bilang bahagi ng kanyang tungkulin sa araw ng halalan. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Hi Jean! Oh, ganda ng pangalan. Hi Jean. Ha? Yes. Good morning, Boss Dada. Good morning, Hannah. Good morning, kapartner RJ. Dito nga kami ngayon sa DRANS sa lungsod ng Davao kung saan kanina nga bandang pasado alas 8 ng umaga ay bumoto na nga si Vice President Inday Sara Duterte para sa 2025 midterm elections. Maaga siyang dumating sa polling precinct 352 kasabay ng pagdagsa ng mga botante mula sa iba't ibang bahagi ng Davao City. Naging mahigpit ang seguridad sa paligid sa pangunguna ng mga tauhan, ng mga poll watchers at tagapagpatupad ng seguridad upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng proseso ng botohan. Sa kanyang pagdating ay agad siyang dumiretso sa kanyang assigned voting precinct at may mga nakasabay pa na bumoto si VP Sara. Sa kabila ng maagang dagsa ng mga tao, naging maayos ang daloy ng pagboto ng ating Vice Presidente at sinigurong nasunod ang tamang proseso. Matapos bumoto ay agad naman nagpaunlak ng panayam ang ating ikalawang Pangulo kung saan sinagot nito ang ilan sa mga katanungan mula sa media kabilang na ang patungkol sa kanyang kapatid na si Kitty Duterte. Gayon din ito na nakikitaan daw niya ng potensyal na sumunod sa yapak nila o sumabak sa public service. Nabanggit nito ang naging huling pag-uusap nila ni former President Duterte nung nasa Batangas siya kung saan sinabi nito na since tapos na ang eleksyon ay maaari na niyang matutukan ang kaso ni dating Pangulong Duterte. Ang pagboto ni VP Sara Duterte ay nagsilbing inspirasyon para sa marami na nagbigay din sa kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa demokratikong proseso ng bansa. Samantala, unti-unti na rin napupuno ang mga polling precincts dito sa DRANS habang dumarating ang mas maraming botante upang gampanan ang kanilang karapatang bumoto. Patuloy pa rin ang paalala sa publiko na sundin ang mga alituntunin sa pagboto at panatiliin ang kaayusan sa panahon ng halalan. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City. Ako si Jean Domingo. Balik sa inyo mga kapartner. Hello Jean, kamusta naman ang mga issues dyan? Ano ba yung mga usual na na-encounter ninyo bukod sa muntik mo nang halikan si Inday Sara nung tinanong mo kanina sa report mo? Hi, Boss Dada. Kanina, wala naman pang major na masasabi natin na talagang dapat ikabahala ng mga reklamo o nangyari dito ng aberya. Maliban na lang yung nabanggit ni VP kanina na medyo nung pinasok niya yung kanyang boto ay medyo nag-load lang, mabagal lang, nag-load lang yung machine. Pero maliban pa doon ay wala pa time na itatala o na kukuha ang impormasyon na ito, pero kalahati pa man ng araw ng botohan, so hanggang mamaya pa kami dito, maasahan nyo na pag meron tayong mapansin o may mangyari dito, ay agad naman nating ipapaalam. Ostada. Miss Hannah Jane, question? Wala, kasi pinanood ko ng buo yung yung interview kanina. Natuwa nga ako kay Jean kasi lahat ng mga reporter kasi nasa harap niya. Siya lang yung nasa gilid. Hindi ba? At binulong niya yung tanong niya. At binulong niya yung tanong niya. Special delivery door to door. Pero in fairness nung interview, kasi maraming topic na discuss, And I think maraming na-cover from yung mabibigat na issue to light issues. Pero Jean, maliban dun sa mga Duterte po, sino pa yung mga binabantayan natin ng mga local officials and other high-profile nga ng mga tao na inaasahan natin boboto pa dyan sa Davao? Yes, kanina after ni VP, siguro mga 1 hour after ni VP, dumating din si representative ng PPP Party List, si Brian Lim. Nakaboto na rin siya today. And then, meron din tayo mga ibang kasamahan na nag-cover, nagbabantay din sa mga taga dito sa Davao na dapat bantayan ng mga bumoboto. Pero dito sa DRANS, si VP pa lang, at saka si Attorney Man Scarpio, kasama niya kanina. Hindi lang natin nakita, pero kasama siya ni VP. And then si Brian Lim, ang huling bumoto dito. Hannah. Yung mga tao, hindi ba sila parang medyo aligaga dahil alam nila yung kanilang ibobotong mayor dyan, wala dyan. Oo, nasa The Hague.
O hindi ba yan hindi ba yan na wala bang mga nagbubulong-bulong diyan, nakikita ninyo na sinasabihan itong mga tao na to na wag nang iboto yan. Wala naman dito yan. Oo, Boss Dad, siguro bago pa man ngayon yung araw ng eleksyon, bago pa ngayon, ay marami na talaga bubulong-bulong. Pero napansin natin, sinundan natin lahat ng mga rallies, sinundan natin lahat ng mga, kumbaga, naganap na pagpupulong o nakasalamuhan natin yung ating mga kababayang Davaoenyo na mararamdaman mo at sinasabi talaga nila na wala man dito o nandito, isa lang talaga yung kanilang kumbaga kandidato at susuportahan ngayong eleksyon. Kumbaga hindi nagbabago ang kanilang desisyon kung sino ang gusto nilang mamuno para sa Davao City. Salamat, Miss Jean Domingo, sa iyong balita.